Go Biko! Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Grabe! Kai Sotto, pinakitang muli ang kanyang mga NBA level moves. Kahit sa 2 laro pa lamang, ay naipakita ng muli ni Kai Sotto ang kanyang mga NBA level moves. At kahit na 12 minutes lang ang kanyang playing time, ay sinulit niya ito at nangingibabaw pa rin ang kanyang mga galawang pang NBA na namimiss na nating lahat. Kahit na hindi masyado marami ang kanyang mga puntos, ay naipakita pa rin ni Kai Sotto na kaya niyang maglaro at a very high level. And in all honesty, napaka-skilled ni Kai Sotto, pero ang problema lang talaga ay kulang siya sa opportunity to shine. Yet naipakita pa rin ni Kai Sotto ang kanyang mga NBA level moves na kung saan mapapagrabe ka na lang talaga. Katulad nito. This is not an easy shot. Nakikita lang natin ito sa mga NBA games. So in other words, bihira lang ang mga players na makakagawa ng mga ganitong moves. Kahit matangkad si Kai Sotto, ay hindi naman lahat ng mga matatangkad ay nakakagawa ng mga ganitong plays. Kailangan kasi ng matinding athleticism ang mga ganitong galawan at ito ang meron si Kai Sotto na wala sa ibang mga players. Kaya nga tinatawag natin itong mga NBA level moves dahil sa NBA lang natin ito nakikita. Kailangan rin ng matinding skill ang mga ganitong galawan. Maaring athletic ang isang player pero wala namang basketball skills. Pero Kai Sotto has it all. Merong skills, merong matinding athleticism, kaya saan ka pa? Another NBA level moves na pinakita ni Kai Sotto ay sa depensa. Sa NBA lang natin nakikita ang mga ganitong klaseng butata. Yung tipong sure 2 points na, pero nahahabol pa rin ni Kai Sotto on top of his jump. Maraming skills ang kailangan sa mga ganitong klaseng moves. Unang-una ay ang timing. Ang timing kasi ay mahirap makukuha sa mga practices at trainings. Ito ay taglay na galing talaga ng isang tao na nakukuha niya simula nung bata pa siya. And Kai Sotto has impeccable timing. Although merong mga instances na gusto niyang butatain ang lahat ng shot, which entails a lot of energy, kaya siguro Kai Sotto should also realize na kahit hindi niya makuha ang block, ang importante ay mapigilan niya ang isang shot na pumasok. There are a lot of sequences kasi na may umaatake at nakaabang na si Kai Sotto, kaya hindi na dediretso at inilabas na lang ang bola. Marami ring mga mintis na tira ng mga kalaban dahil na-intimidate sila sa presence ni Kai Sotto. At ito ang nadadala niya sa team na kahit 12 minutes playing time lang si Kai Sotto ay mararamdaman mong parang naglalaro siya ng buong laro. Pero ang tanong, dahil ba merong mga NBA level moves si Kai Sotto ay makakapasok na siya sa NBA? Well, in the perfect world ay ganun sana, na dapat kapag merong mga NBA level talents ay dapat nasa NBA na. Pero bakit si Kai Sotto ay nasa Japan pa rin? Well, obviously, 21 years old pa si Kai Sotto at kahit sa NBA ay ilan lang ang mga 21 years old na player. Meaning hindi pa late si Kai Sotto na makapasok sa NBA. Nagmamadali lang talaga ang team ni Kai Sotto noon, pero it backfired. Sana ay pinili muna nila noon na maglaro sa USNCAA at doon na magpapahinog si Kai Sotto against players na ka-age group niya. Binigla kasi nila si Kai Sotto at hindi pa kaya ng kanyang katawan playing against fully mature players, kaya nagka-problema siya. Pero ngayong 21 years old na si Kai Sotto ay makikita na nating nagsisimula ng lumalaki ang kanyang katawan
And it is expected na magtuloy-tuloy na ang maturity ni Kai Sotto sa kanyang katawan, and hopefully by summer ay ready na ang katawan niya na maglaro sa NBA. Skills-wise ay napaka-skilled ni Kai Sotto, at yan ang paniniwala natin since day one. Tamang timing lang at konting swerte ang kailangan ni Kai Sotto at siguradong makakapasok siya sa NBA. At sa NBA naman, Victor Wembanyama ginulat ang lahat sa kanyang Pinoy step. Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po. Wemby, nanggulat na naman, at ang dunk na ito ay ang pangbungad ngayong taon. San Antonio Spurs versus Boston Celtics, sino ang humaharurot? San Antonio Spurs rookie sensation stole the show sa kanyang dunk move of the year. First quarter pa lang, pabilib na kaagad ang Boston Celtics. Jason Tatum, wide open three, boom, pasok. At si Jaylen Brown, spin and dunk. At Victor Wembanyama, pumwesto sa tres, walang sablay. At Wemby pa rin layup for 2. At tira na naman dito sa tres si Wemby. 2 3-pointers na si Wemby sa first quarter pa lang. Second quarter, Wembanyama, pumukol na naman ng tres, boom, pasok. Ginaganahan ata ngayon si Wemby na tumira sa labas, and just like that. At ito pa simpleng jumper for 2. At strong drive dito ni Jason Tatum, umatake sa loob. And Kristaps Porzingis, easy 2. End of the second quarter, 65-53, lamang ng 12 points ang Boston Celtics. Third quarter na, grabe pa rin ang opensa ng Boston Celtics. Di pa aawat itong si Jaylen Brown for 3. At Derrick White, fast break and a dunk. At may padunk pa itong si Jaylen Brown, boom, pasok. Binaon na dito ng Celtics ang Spurs. At dito na nangyayari ang nakakagulat na move ni Victor Wembanyama. Grabe, tingnan natin. Talagang nabuhayan doon ang mga Spurs fans. Pero at the end of the third quarter, 110-76, baon ng 24 points ang San Antonio Spurs. Fourth quarter, nag-showtime dito ang Boston Celtics. At buhay na buhay pa rin ang San Antonio Spurs, pero tambak na talaga sila. At sa huli, panalo ang Boston Celtics, 134-101, talo ang San Antonio Spurs.